Welcome to 11th Witch, Tagalog Horror Stories. Kababata. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Tawagin niyo na lang akong Carlo, 26 years old, taga Pasig. Isa po akong bagong listener dito sa channel mo, Miss 11. Gusto ko lang i-share tong kwentong to ng minsan akong magtrabaho sa Jollibee. Dati akong crew sa isang 24 hours Jollibee branch sa Quezon Avenue. Kilalang busy ang lugar na yon kahit 10 oras na ng gabi. Kaya kahit grave shift ako, nasanay na rin. Tahimik lang naman ako. Madalas akong assign sa packing area o kaya drive-thru window. Simple lang ang routine. Tanggap ng order, luto, pack, abot. Ganun lang paulit-ulit. Pero may isang gabi na bumago ng lahat. Ang gabi ng July 16. Wala namang kakaiba noong gabing yon. Kompleto ang night shift crew. Ako, si Ann na cashier, si Kuya Lito, yung cook namin, si Ma'am Jane na manager, at si PJ na utility. Mga bandang 10:40 p.m., paunti-unti nang nauubos ang customer. Walang kotse sa drive-thru, walang nagda-dine-in. Tipikal pag weekdays. Nagkwentuhan pa nga kami tungkol sa mga horror stories ng ibang branches. Sabi ni Ann, may branch daw sa Laguna na may batang biglang sumusulpot sa freezer. Sabi ko, baka stress lang yun. Lahat ng multo bata. Palagi na lang bata. Di ba pwedeng matanda naman yung multo? Nagtawanan pa nga kami. Ang di namin alam, kami mismo magkakaroon ng sariling kwento sa branch namin ng Jollibee. Habang nag-aayos na kami ng area para makapagpahinga, napansin kong hindi pa bumabalik si PJ. Nag-CR lang daw siya saglit pero halos 15 minutes nang wala. Pinuntahan ko siya sa bandang likod sa may stock room, malapit sa may CR. Paglapit ko, bukas ang ilaw pero walang tao. Pagbalik ko sa main area, tinanong ko kung may nakakita ba kay PJ. Sabi nila wala raw. Nagtanong pa nga si Ann kung tapos na ba si PJ kasi siya ang susunod na magsi-CR. Sabi ko, baka lumabas lang yon at nagyoyosi na sa labas. Nagulat kami nang biglang may umorder sa headset ng drive-thru. Walang kotse, walang headlight, pero malinaw ang boses. Isang chicken joy meal walang gravy. Nagkatinginan kaming lahat. Seryoso, walang sasakyan pero may umuorder. Sumilip ako sa monitor, walang camera feed, static lang. Biglang bumukas ang auto window, yung bintana sa drive-thru kahit walang tao. Hangin lang ang pumasok, malamig, amoy sunog, amoy plastic. Tapos, may nakita kaming chicken joy box na nakapatong sa counter. Wala daw sa kanilang naglagay kasi wala namang galing sa kitchen. Basta, andun na lang. Pagbukas ng box, may sunog na manika sa loob. Luma at tostado ang muka. At sa ilalim ng manika, may sulat na nakadikit. Ako ang paborito mong customer. Nataranta kami, pero sa gitna ng gulo, biglang bumukas ang likod na pinto at pumasok si PJ. Basang-basa ng pawis, nanginginig. Galing ka sa CR? Tanong namin. Umiiling lang siya, hindi makapagsalita. Tapos bigla niyang nasabi, may bata sa kisame gumagapang. Bago pa kami makapagsalita ay naunahan na kami ng takot. Napasigaw nga si Ann. Pagtingin namin sa screen ng CCTV monitor, may isa pang crew na nakatayo sa likod ng counter.
Pero 5 lang kaming lahat. Sino yung ika-6? Malinaw ang mukha niya, bata, nakaitim, walang mata. At habang tinitignan namin, unti-unting lumilingon yung bata sa kamera. Tapos ngumiti. Hindi ko na maalala kung paano ako nakauwi sa bahay. Pag-uwi ko ng gabing yon, may iniwang sulat si mama sa kwarto ko. Galing raw sa dating landlady namin sa probinsya. May ipinadala raw siyang luma kong gamit nung bata ako. Pagbukas ko ng supot, chicken joy box, at sa loob nun, may manika. Yung eksaktong manika, yung nakita namin sa store, at may pangalan sa tag nito, Carlo Grade 1. Bigla kong naalala. Noong bata ako, may kapitbahay kaming nasunugan. Yung anak niya ang palagi kong kalaro noon. Isang batang babae ang natagpo ang patay. Ang sabi ng mga matatanda, may kalaro raw siya, isang batang lalaki, pero hindi natuntun. Ako lang ang kalaro niya noon. Ako ang huling taong nakitang kasama niya. Hindi ko sigurado kung paano nagumpisa ang sunog. Basta ang naalala ko ay ako ang nagsindi ng apoy para iluto ang chicken joy. Ngayon, tuwing bumibili ako ng chicken joy, hindi ko na kinukuha ang gravy. Ayaw ko na kasing maalala. Pero paminsan-minsan tuwing gabi, may kumakatok sa pinto ko. Pagsilip ko walang tao, pero may box sa labas. Chicken joy, walang gravy, at amoy sunog. Tagpuan. Hello po sa inyong lahat. Unang beses ko po ito na magpapadala ng kwento. Sana po ay mabasa niyo ito sa inyong channel. Ako si Marco. Ang kwento ko po ay tungkol sa dati kong girlfriend. May 19, 2024, araw ng monthsary namin ni Laika. 4 na taon na kami. College pa lang kami na. Hindi kami perfect. Ang totoo, madalas kaming magtalo. Pero sa kabila ng lahat, mahal ko siya. Simple lang sana ang plano ko nung araw na yon. Kumain kami sa Jollibee sa Kalayaan Avenue, malapit sa dati naming boarding house. Doon kami unang nag-date. Pero nung araw na yon, ibang pakiramdam ko sa kanya. Tahimik siya, wala man lang ngiti. Akala ko nung una pagod lang siya. Pero habang kumakain kami, bigla siyang nagsalita. Marco, buntis ako. Parang tumigil ang mundo ko. Tinitigan ko siya. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Wala akong nasabi agad. Nanginginig ang kamay ko at sobrang gulo ng isip ko. At ang una kong sinabi, sigurado ka bang akin yan? Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko. Siguro kasi natakot ako, lalo na hindi ako handa. Pero di ko makakalimutan yung tingin niya sa akin. Umiyak siya tapos sabi niya, alam mo Marco, pagod na ako. Sa relasyon na laging ako ang sumusuyo, laging ako ang nag-a-adjust. Ngayon kailangan kita, ikaw pa ang naunang tumalikod. Tumayo siya, kinuha ang bag. Lumakad palabas ng Jollibee. At ang huli kong sigaw sa kanya habang palayo siya, sige umalis ka. Huwag mong ibalik sa akin yan ha, hindi ko kailangan yan. Wala pa yatang 5 segundo mula nang bumukas ang pinto ng Jollibee. Isang motorsiklong sumalpok sa kanya. Tumilapon siya. Tumama ang ulo sa semento. Duguan siya, walang malay. At doon na rin siya namatay.
2 buwan akong hindi lumabas ng bahay. Hindi ko na maalala kung kumain na ba ako, kung paano ako nakatulog. Parang may bara sa dibdib ko araw-araw. Konsensya, galit, at takot. Lahat sabay-sabay. Hanggang isang araw, hindi ko rin alam kung anong pumasok sa isip ko. Bumalik ako sa Jollibee. Doon mismo sa lugar kung saan huli ko siyang nakita. Hindi ako sigurado kung bakit ako pumunta doon. Alam mo yung pakiramdam na may humihila sa paa mo. Umupo ako sa mesa namin sa second floor. Yung paborito naming spot sa may bintana. Habang kumakain ako, may napansin akong kakaiba sa tray ko. Ketchup. Pero hindi lang basta ketchup. Parang may nakasulat na ginamit ang ketchup na ito. Ang nakasulat, naaalala mo pa ba ako? Napapitlag ako, tinignan ko agad ang paligid. Wala namang ibang tao na mukhang gumalaw sa tray ko. Pinalampas ko yun, baka guni-guni lang kako. Pero hindi yun ang huli. Sa sumunod na linggo, bumalik ulit ako. Umorder ako pero hindi ko naman kinain. Nakaupo lang ako at nakatitig sa mesa. May napansin na naman akong nakasulat sa likod ng resibo. Kasulat doon, ayoko pang umalis. Mabigat sa dibdib pero sa loob-loob ko, baka hallucination lang, baka pagod lang talaga ako. Sa susunod na balik ko, habang kumakain ako ng burger steak, tinignan ko ang salamin sa gilid ko. Doon may nakita akong refleksyon. Yung akin at may nakaupo sa tabi ko. Babae, naka-red na dress, basa ang buhok, may dugo sa noo. Si Laika. Sa refleksyon lang siya naroon. Pagharap ko sa tabi ko, wala naman. Natakot ako kaya tumayo ako at iniwan ang pagkain. Habang bumababa ako ng hagdanan, may lumapit na batang Jollibee crew. Sabi niya, "Kuya, kanina pa po kayo kinakausap nung kasama niyo sa mesa. Akala ko galit kayo kasi hindi kayo sumasagot." Napatulala ako. Hindi lang yon ang malalang nangyari sa akin. Ang pinakamatindi sa lahat, nang bumalik ako isang gabi. Close na ang Jollibee pero bukas ang pinto. Wala akong makita sa loob kundi madilim na espasyo maliban sa ilaw na naka-spotlight lang sa mesa namin. Pumasok ako, dahan-dahan ang akbang para ako lumulutang. Umupo ako. Sa harap ko may tray. Sa tray, may isang maliit na baby socks. Basa ng dugo. Maya-maya, may lumabas mula sa dilim. Babae. Nakalugay ang buhok. Duguan ang mukha. Basag ang pisngi. Si Laika. Umupo siya sa harap ko. Hindi ako makagalaw. "Marco," sabi niya, "hindi lang ako ang pinatay mo." Tinignan ko ang tiyan niya. Wasak. May lumalabas na parang dugo. "Pinatay mo rin siya." Sabay turo niya sa tiyan niya. "Wala ka man lang nararamdamang pagmamahal kahit isang segundo?" Hindi ako makasigaw. Hindi ako makatakbo. Parang nanigas ang buong katawan ko. Bago siya maglaho, nilapag niya ang ultrasound sa tray. At sa likod ng papel, may nakasulat, "Kamusta si baby?" Nang matauhan ako,
Nasa bangketa na ako sa labas ng Jollibee at umaga na. May guard na sumita sa akin. "Sir, kanina pa po kayo dyan. Akala namin lasing kayo." Umiiyak kausap ang hangin. Hindi ko na siya sinagot at umalis ako. Simula noon hindi na ako bumalik kahit sa ang Jollibee. Pero taon-taon, tuwing May 19 at July 19, nakakatanggap ako ng text mula sa unknown number. Walang pangalan, walang picture. Laging iisa lang ang nakasulat. "Kamusta si baby?" Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung pinatawad niya na ba ako o pinapaalala niya lang na hindi ko kailanman malilimutan ang ginawa ko. Mascot. Magandang araw po. Tawagin niyo na lang po akong Renz. Meron po sana akong kwentong gustong i-share sa'yo at sa mga listeners ng channel mo. Kwento ko to at sana matapos mong basahin, maisip mong hindi lahat ng Jollibee ay masaya. Nangyari to noong nakaraang taon, bago pa ako matanggap sa trabaho ko ngayon. Nung time na yon, araw-araw ako nag-a-apply ng trabaho. Minsan late na akong nakakauwi. Isang gabi, mga bandang 9:30, gutom na ako. Galing akong Ortigas. Pagdaan ko sa may kanto ng Kalentong, napansin ko yung Jollibee sa gilid ng gas station bukas pa. Medyo tago yung pwesto niya, hindi mo agad mapapansin. Hindi rin siya kasing liwanag ng ibang Jollibee. Pero dahil gutom na ako, pumasok na rin ako. Pagpasok ko, may isang crew sa counter. Tahimik siya pero magalang. "Isang one-piece chicken joy na spicy ate," sabi ko. Ngumiti lang siya pero hindi siya nagsalita. Tumango lang. Tumingin ako sa paligid habang hinihintay ko yung order. Walang ibang customer. Tahimik yung lugar. Walang background music. Nasa bandang kanan ako ng store sa may salamin. Medyo malamig sa loob pero parang iba yung lamig. Yung tipong may kasamang kilabot. Nakita ko pa nga sa may dulo, may isang bata na naka-party hat. Nakaupo mag-isa. Nakatingin lang sa tray niya na walang laman. Akala ko hinihintay niya yung order niya pero ang weird. Kasi wala namang lumalapit sa kanya. Maya-maya, dumating na yung order ko. Inabot sa akin ng crew pero sa pag-abot niya, napansin kong nanginginig ang mga kamay niya. "Thank you," sabi ko. Napatingin lang siya sa akin, walang emosyon, parang pagod na pagod. Saka siya dahang-dahang naglakad pabalik sa likod. Habang kumakain ako, may narinig akong paulit-ulit na tugtog. Parang music box, tapos mahina lang. Pero hindi ko makita kung saan nanggagaling. Nilingon ko ulit yung bata sa dulo at nandun pa rin siya. Hindi gumagalaw. Nakatingin lang sa harap niya. Napansin kong hindi kumukurap ang mga mata niya. Sabay may pumasok. Mascot si Jollibee. Pero ang weird. Kasi wala namang birthday party. Wala ring ibang tao. Naglakad siya papunta sa gitna ng store. Hindi siya sumasayaw. Hindi rin siya kumikibo. Pero parang tinuturo niya ako. Pero hindi ako sure. Baka guni-guni ko lang. Paglingon ko ulit sa bata sa dulo, wala na siya. Hindi ko man lang napansin na umalis siya. Tumayo na ako para lumabas.
Medyo kinakabahan na ako nito. Pero paglapit ko sa pinto, hindi bumubukas. Automatic door siya pero hindi siya nagre-react kahit anong lapit ko. Binuksan ko na ng mano-mano, ayaw pa rin. Paglingon ko sa counter, wala na yung crew. Wala na rin yung tao sa likod. At si Jollibee, wala na sa gitna. Pero pagtingin ko sa salamin sa tabi ko, nandun siya, nakatalikod, dahan-dahang lumalapit. Pero paglingon ko sa likod ko, wala naman. Pagbalik ng tingin ko sa salamin, mas malapit na siya, nakaharap na. Pero yung maskara niya, may bahid ng dugo sa bibig at yung mata niya parang hindi plastic, parang mata ng tao at mapula. Biglang nawala yung ilaw. Nanginginig na ako, kinabi ko ulit yung pinto. Pagbukas ko, nasa harap ko na siya, si Jollibee. Hindi na siya gumagalaw, pero parang may naririnig akong boses sa loob ng costume niya. Mahinang boses ng batang umiiyak. Wag po, wag po, ayoko na po dito. Nagising na lang ako kinabukasan sa may bangketa sa Jollibee. Basang-basa ang damit ko sa pawis, nanginginig pa rin. Nang tanungin ko yung mga tao sa paligid, sabi nila, sarado na raw ang branch ng Jollibee na yon matagal na. Wala na raw Jollibee doon mula pa noong 2019. Nasunog daw kasi ang branch dahil sa party na nauwi sa aksidente. May bata raw na nagtago sa loob ng isang costume ni Jollibee, kaya daw hindi mahanap ng mga magulang. Kaya lahat sila nasunog sa loob ng store. Hanggang ngayon, hindi na raw ulit binuksan ng branch na yon dahil madalas nga daw magpaparamdam ang mga namatay. Nakahanap na ako ng trabaho, pero kahit madalas pa rin akong dumaan sa kanto ng Kalentong, hindi ko na ulit nakita ang branch ng Jollibee na yon. Maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ko, Miss Eleven. Thank you for watching, Mambabarang and Friends. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more scary stories. Welcome to 11th Witch, Tagalog Horror Stories. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Nilo, 29 years old at taga Baguio. Isa po akong normal na empleyado rito sa Baguio. Pero may nangyari sa akin na di normal isang gabi sa biyahe ko pa uwi galing sa work. Madalas po akong mag-overtime. Marami po kasing mga kailangang gawin sa opisina. Isang gabi, habang bumabiyahe ako pa uwi, mga bandang 11:00, pagod na pagod ako nung gabing yun. Ang gusto ko lang ay makauwi kaagad at makapagpahinga. Sa sobrang gusto ko nang makauwi, dumaan ako ng Luwakan Road. Hindi yon ang normal na route ako pa uwi. Pero mas mabilis ako makakauwi if doon ako dadaan. Normal ang fog sa Baguio. Madalas makapal ang hamog lalo na sa gabi. Pagpasok ko pa lang sa Luwakan, malamig na ang simoy ng hangin at makapal ang hamog. Kaya di mo masyadong mapapansin kung ano ang nasa harapan mo. Dahan-dahan akong nagmamaneho dahil nga sa kapal ng fog. Malamang marami na sa inyo ang may alam ng kwento ng Luwakan. Pero ako, na kahit taga Baguio, hindi paniwalain sa mga kwento ng white lady dito.
Nung una, tahimik at normal lang ang biyahe ko. Tanging tunog ng makina at mahina kung pinapatugtog na radyo lang ang naririnig ko. Maya-maya, napansin kong padilim ng padilim ang lugar habang bumabiyahe ako pauwi. Sa bukas ko na bintana, nararamdaman kong lumalakas ang hangin, kumakapal ang hamog, at mas laling dumidilim ang kalye sa harap ko. Dito na nag-umpisa na sa bawat kurbada, parang kinakabahan ako. Hindi ko sigurado kung bakit pero tuloy pa din ako sa pagmamaneho. Nang malapit na ako sa bandang Luwakan Cemetery, napansin kong may lumalakad sa gilid ng kalsada, isang babae. Nakasuot siya ng puting damit, mahaba ang buhok at nakatungo ang ulo. Sa una, akala ko baka kailangan niya ng tulong. Baka walang masakyan kasi gabi na nga. Medyo nagdahan-dahan ako ng pagmamaneho para silipin siya. Nung halos katabi na siya ng sasakyan ko, doon ko lang napansin na wala pala siyang suot na sapatos. Napansin ko din na halos lumulutang ang damit niya sa malamig na hangin ng gabi. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero pinuksan ko ang bintana. "Miss, gabing-gabi na, okay ka lang ba?" Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan niyang inangat ang ulo. At doon ko nakita ang mukha niya. Maputlang maputla, parang walang dugo. May madilim na butas ang mga mata. Biglang lumukso ang puso ko. Sinara ko agad ang bintana at inapakan ng gas. Sa bilis ng takbo ko, alam kong dapat ay malayo na ako sa kanya. Pero habang lumalakas ang kabog ng dibdib ko, may nararamdaman akong malamig sa bandang likuran ko at amoy lupa sa loob ng kotse. Nang sumilip ako sa rearview mirror, halos mailuwa ko ang puso ko. Nakaupo siya sa backseat. Hindi ko maintindihan paano siya nakapasok. Nakatitig siya sa akin, walang imik, walang galaw. Sa sobrang takot ko, napapreno ko ng bigla. Habang lumilingon ako para lumabas, nakita ko ang kamay niya. Maputla, mahaba ang daliri, papalapit sa balikat ko. Ramdam ko ang malamig niyang haplos. "Hindi mo ba ako sasamahan pa uwi?" Bulong niya, parang hangin na dumadampi sa tenga ko. Hindi ako makapagsalita. Para akong nanigas na yelo, di makagalaw at nanlalamig. Sa salamin, nakita kong lumaki ang itim ng kanyang mga mata at biglang lumawak ang kanyang nakangising bibig. Nagising ako kinabukasan, nasa isang hospital bed. Puting-puti ang kisame. Kwento ng mga nurse. Natagpuan daw akong walang malay sa kotse ko sa may gilid ng Luwakan Road. Simula ng gabing yon ay di na bumalik sa normal ang buhay ko. Sinubukan kong humingi ng tulong sa aking pamilya at mga kaibigan, pero walang naniniwala. Pag nagsimula na silang pagtawanan ako ay di ko na tinatapos ang kwento. Ang hindi nila alam, palagi ko pa din siyang kasama. Isang babae na nakasuot ng puting bestida. Malamig na parang yelo ang katawan at ang ngiti nitong hanggang tenga. Hanggang ngayon, Miss 11, hindi ko maipaliwanag ang lahat. Kung sino siya o kung bakit hanggang ngayon, palagi pa rin siyang nasa tabi ko.
Magandang araw po. Ako po si Manong Rolly, isang taxi driver na halos 20 taon nang bumabiyahe sa Maynila. Marami na po akong naisakay, nakasalamuha at naranasan sa kalsada. Pero may isa akong hindi malilimutan. Bago ko umpisahan, gusto ko lang sabihin na hindi ako mahilig sa mga kwento-kwento. Pero yung nangyari sa akin isang gabi sa Pasay, sa may gilid ng EDSA, yun ang nagpabago ng lahat ng pananaw ko sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Noong gabi ng December 2017, galing ako sa Cubao. Dumaan ako ng EDSA papuntang Pasay mga 11:30 ng gabi. Hindi rush hour pero mabigat pa rin ang traffic. Medyo masama pa nga ang pakiramdam ko ng gabing yun. Parang may bumubulong sa likod ng tenga ko na huwag ka nang bumiyahe. Pero syempre kailangan ng kita, pambayad ng renta, panggastos ng apo. Paglampas ko ng Buendia, may napansin akong babae sa gilid ng kalsada. Nakaangat ang kamay, sumisenyas ng taxi. Mukhang maayos naman. Nakaputing bestida, mahaba ang buhok. Akala ko nga galing party. Huminto ako para isakay ang babae. Bumukas ang pinto sa likod, tapos naramdaman kong may sumakay. Sa may libertad lang po, Manong, sabi niya. Mahinahon ang boses, malamig. Tahimik ang biyahe, hindi nagsasalita ang pasahero. Ang weird lang, wala akong nakikita sa rearview mirror. Baka madilim lang, sabi ko sa sarili ko. Pero ramdam ko yung bigat sa upuan sa likod. Parang may nakaupo talaga. Napansin ko rin, bumaba ang temperatura sa loob ng taxi kahit naka-off ang aircon. Medyo napapalingon na ako sa salamin. Pinipilit kong kasi makita kung anong itsura niya. Pero puro itim lang ang nakikita ko. Tinanong ko, Miss, okay lang po ba kayo? Pero tahimik. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita siya. Manong, may nakaiwan yata ng cellphone dito sa likod oh. Ito po. Medyo kabado na ako nun, pero pinilit ko pa ring lingunin ang bahagya. Dahan-dahan kong nilingon ang likod. Wala naman siyang inaabot na cellphone. Pero ang nakita ko ay hindi ko na mabubura sa isipan ko. May babaeng nakaupo. Puti ang suot, basa ang buhok. Pero ang pinakakakaiba, nakangiti siya. Hindi po yung normal na ngiti, kundi yung nakakatakot na ngiti na parang pilit. Parang puno ng galit. At ang mas nakakakilabot, wala siyang paa. Napapreno ako bigla. Tumigil ako sa gilid ng kalsada malapit sa underpass ng Libertad. Paglingon ko ulit sa likuran habang nakaambang palabas ng sasakyan. Napatigil akong bigla. Wala na siya. Bukas pa ang pinto sa likod. Pero walang tao. Wala ring bakas na may sumakay. Walang upuan na nadiinan. Walang amoy ng pabango. Walang bakas na may naupong basang tao sa likod ng taxi. Ang naiwan lang sa likod ng upuan ay isang puting panyo. May bahid pa nga ito ng dugo. Kinabukasan, ikinwento ko sa mga kapwa ko driver. Napanganga na lang sila. Sabi nila hindi ako nag-iisa at hindi rin ako ang una. Matagal na raw may kwento ng isang babaeng nahulog mula sa overpass ng Pasay. Iniwan daw ng kasintahan. Simula noon, may mga taxi driver na sinusundo siya gabi-gabi.
Tapos nawawala rin bigla bago makarating sa Libertad. Lahat sila, iisa ang deskripsyon. Puting bestida, mahaba ang buhok, di mo makikita sa rear view, nakangiti, wala ring paa. Hanggang ngayon, hindi ko na pinupuntahan ang lugar na yon ng 10 oras ng gabi. At kung sakali mang may babaeng magtaas ng kamay sa may EDSA, lalo na kung puti ang suot at mahaba ang buhok, di ko na ulit siya isasakay, Miss 11. Magandang araw po. Tawagin niyo na lang po akong Cedric. Isa po akong junior graphic designer sa isang company dito sa Eastwood, Quezon City. Meron po akong katatakutan na kwento na gustong i-share sa inyong mga listeners. Bago pa lang ako sa trabaho noon, mga 2 linggo pa lang ako sa opisina. Kaya kahit medyo malayo yung biyahe galing sa Rizal, tinitiis ko. Excited pa kasi ako noon. Bagong trabaho, bagong lugar, bagong mga tao. At dito sa trabahong ito, iikot ang kwento ko na sana mabasa nyo. Yung building namin, modern at maayos naman sa labas. Isa siya sa medyo luma na tower sa Eastwood pero well-maintained. 6 na elevator ang nandun. Pero ang sabi ng admin, wag daw masyadong gamitin ang elevator 5. Akala ko biro lang o baka may sira. Pero napansin ko rin, sa tuwing sasakay ako ng elevator, madalas nilalagyan ng out of order ang elevator 5. Tsaka lang tinatanggal ang out of order kapag sobrang daming tao. Minsan may mga sumasakay pero bihira. Kaya noong isang gabi na ako na lang ang naiwan sa opisina dahil kailangan kong tapusin ang presentation sa client, doon nagsimula ang lahat. 10:00 na ng gabi, tahimik na rin ang buong floor. Naririnig ko lang ang tunog ng aircon at ng mouse ko habang nag-e-edit. Nag-text si Kuya Guard, "Sir, 10:30 po, shutdown na lahat ng ilaw. Baba lang po kayo pagtapos na kayo." Nag-reply naman ako ng noted po. Lumabas ako ng opisina ng 10:40. Wala na talagang tao. Naka-off na rin halos lahat ng ilaw maliban sa emergency lights sa hallway. Pagdating ko sa lobby, walang tao. Sarado na ang main exit. Doon ko lang napansin na may isang elevator lang ang bukas. Yung elevator 5. Medyo napatras ako, pero wala naman akong choice. Ayoko namang gumamit ng fire exit sa hagdanan at madilim na. Kaya kahit nagdadalawang isip ako, sumakay ako sa elevator 5. Pagbukas ng pinto, mapula ang ilaw sa loob. Akala ko sira lang ang lighting. Sumakay ako at pinindot ang G. Walang tao sa paligid at tahimik. Paglapit ko sa salamin sa loob, medyo malabo yung reflection ko. Parang may usok o fog sa salamin kahit naka-aircon naman. Tapos bigla kong napansin na may babaeng nakatayo sa likod ng reflection ko sa salamin. Mahaba ang buhok. Hindi ko kita ang mukha niya kasi nakayuko siya. Pero nung lingunin ko, wala namang tao. Grabe ang takot ko. Pinindot ko ulit ang ground or G ng sunod-sunod. Bumukas ang pinto. Pero hindi sa ground floor ako bumaba. Nasa basement 3 daw ako, sabi ng screen. Pero ang problema, wala namang B3 ang building namin. Hanggang B2 lang ang alam ko. Pagbukas ng pinto, madilim. Amoy lumang bakal at moist na kahoy. May ilaw sa dulo ng hallway, isa lang. Nagpapatay sindi pa.
Bago pa man ako makagalaw, may humawak sa balikat ko mula sa likod. Malamig, mabigat, parang basang tela na nilapat sa balat ko. Paglingon ko, andun na siya ulit. Yung babaeng nasa refleksyon ko kanina. Nakatayo, nakayuko, tapos dahan-dahang tumitingala. Puti ang mata, itim ang bibig, nakakunot ang balat sa pisngi. Naririnig ko siyang bumubulong. Tinatanong niya ako bakit ko daw siya iniwan. Napasigaw ako. Pinindot ko lahat ng botones sa elevator. Pero hindi gumagalaw ang elevator. Bigla siyang pumasok sa loob. Hindi siya naglakad. Parang dumulas lang. Parang dumulas ang katawan niya papasok. Nilapitan niya ako at ngumiti. Tapos onting-onting nag-blackout ang buong elevator. Nagising ako kinabukasan, nasa ground floor lobby. May mga tao sa paligid. Yung guard nilapitan ako. Tinanong ako kung okay lang ba ako at kung bakit halos ilang oras ako sa loob ng elevator 5. Inabot na ako ng 6:30 AM. Tinignan ko ang cellphone ko. Lobat na, wala nang charge. Hindi ko alam kung nananaginip lang ba ako o totoo ang lahat. Umalis ako ng opisina. Nag-leave ako ng ilang araw. Pagbalik ko, nilapitan ako ng isang empleyado sa building namin, pero sa ibang opisina siya nagtatrabaho. Tinanong niya ako tungkol sa nangyari sa akin at kung sa elevator 5 ba ang ginamit ko nung araw na yon. Nang sabihin ko sa kanya na oo, kinwento niya sa akin kung sino ang babae sa elevator 5. Noon, may babaeng empleyado raw na dating tumalon mula sa rooftop dahil iniwan ng fiancé. Suot daw nito ang puti niyang wedding gown. At ayon sa kwento tuwing gabi, nagpaparamdam ito sa elevator 5. Naghahanap ng makakasabay. Tulad ng boyfriend niya noon. Paboritong elevator daw nila ang elevator 5. At doon din siya iniwan ng fiancé niyang umamin na nakabuntis siya ng ibang babae. Kinabukasan, Miss 11, nag-resign na po ako. Hinding-hindi na po ako babalik sa Eastwood, sa aming building, at sa elevator 5. Thank you for watching Mambabarang and Friends. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more scary stories. Welcome to 11th Witch, Tagalog Horror Stories. Magandang gabi po. Ako po si Alan, 34 years old. Isang volunteer firefighter dito sa Bulacan. Isa po akong bagong listener sa channel mo, Miss 11. Di ko po sigurado kung mababasa mo tong email ko. Pero meron po akong kwento na gusto ko sanang i-share sa mga listeners mo. Nangyari to ng isang gabi nung December, mga 10:00 na ng gabi noon. Tahimik lang sa fire station. Naglilinis lang kami ng mga gamit at nakikipagbiruan sa mga kasama. Biglang tumunog yung sirena. May sunog daw sa isang lumang subdivision na halos wala nang nakatira. Pero ang sabi, may isang bahay na naiulat na may tao pa sa loob. Wala nang tanong-tanong. Nag-uniform kami, sumakay sa fire truck at diretso kaming lahat. Habang papalapit kami, kita na agad yung kulay kahel na liwanag sa langit at naamoy na yung matapang na amoy ng nasusunog na kahoy at plastic. Pagdating namin doon,
Kakaiba yung pakiramdam. Wala kaming nakikitang ibang tao sa paligid. Walang kapitbahay, walang osisero. Tahimik ang buong lugar. Maliban sa lagablab ng apoy at ampas ng hangin. Pagbaba ko ng truck, may narinig akong mahinang parang boses ng bata. "Kuya, tulungan mo kami." Napatingin ako sa mga kasama ko. "Narinig niyo yon?" Tanong ko. Pero umiiling lang sila at busy na nagbubukas ng hose. Hindi ko alam kung bakit pero imbes na mag-focus ako sa labas, agad akong pumasok sa bahay. Makapal ang usok, halos hindi ko makita ang daan. Pero sinusundan ko yung boses. "Dito lang po kami," sabi ng tinig. Mas malinaw na ngayon. Pagdating ko sa sala, nakita ko ang isang babaeng nakatayo. Di ko sigurado kung anong kulay ng bestida niya. Mukha lang itong madumi dahil sa maitim na usok. Mahaba rin ang buhok at may hawak na batang mga 5 o 6 na taong gulang. Pareho silang mukhang kalmado. Parang hindi sila natatakot sa apoy. "Kailangan na po nating lumabas," sigaw ko. Ngumiti lang yun ng babae at tumingin sa akin. Ang hirap isipin na kaya niyang ngumiti habang nakatayo sa gitna ng apoy. Narinig ko siyang nagsalita. Sabi niya, "Kanina ka pa namin hinihintay." Bago ko pa maitanong ang ibig niyang sabihin, biglang bumagsak ang kisame sa likod ko. Napaatras ako at sa pagkurap ko, wala na yung babae at yung bata. Naririnig ko na sumisigaw yung mga kasama ko sa labas. Sinasabihan akong lumabas na ng bahay. Takbo agad ako papunta sa pinto. Pero para bang ang layo-layo nito kahit alam ko na malapit lang. Ang mas masama pa, sa bawat hakbang ko, parang may mga kamay na humahawak sa paa ko mula sa sahig. Mabigat, malamig, parang yelo. Paglingon ko, may mga tao na sa ilalim ng nasusunog na sahig. Maitim ang balat na parang sunog na sunog na. May mga mata na nanlilisik at sabay-sabay silang bumubulong. "Isasama ka na namin. Dito ka lang." Halos mabaliw ako sa takot. Pinilit kong makawala at tumakbo. Pero sa bawat sulok ng bahay, nakikita ko yung babaeng nakaputi. Nakatayo lang siya. Minsan nasa gilid ng pinto. Minsan nasa taas ng hagdan. Minsan nasa mismong kisame na parang gumagapang. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas. Basta pagdilat ng mata ko, nasa labas na ako. Hinihila ng mga kasama ko papunta sa truck. Hingal na hingal ako noon at nanginginig yung mga kamay ko habang pinapanood ko yung bahay na hanggang ngayon ay tinutupok ng apoy. Nang tanungin ko sila kung nakita ba nila yung babae at bata, sabi nila walang tao sa loob. Pumasok daw akong mag-isa. Kanina pa daw nilang sinusubukang sundan ako pero di daw nila ako makita sa loob. Pagbalik sa istasyon, hindi ako mapakali. Nag-research ako tungkol sa subdivision na yon. At doon ko nalaman, 10 taon na pala ang nakalipas mula nang masunog ang bahay na yon. Kasama ang mag-ina na hindi na nailigtas. Simula noon, tuwing maririnig ko ang sirena sa gabi, hindi ko maiwasang kabahan. Kasi minsan, kahit walang sunog, may naririnig akong boses mula sa paligid ko. "Kuya, tulungan mo kami." Magandang gabi po, Miss Eleven. Ako po si Jerome, 28 years old.
bumbero dito sa Maynila. Marami na po akong nasaksihan na sunog, pero may isang insidente na gusto ko pong ikwento sa channel ninyo. Nangyari to noong 2019 bandang 11:00 ng gabi. Tumawag ang sentral. May sunog daw sa isang lumang pabrika ng tela sa Santa Ana. Ang pagkakaalam ng mga taga doon ay hindi na operational ang pabrika na yon. Pero minsan ginagamit daw ng mga illegal na grupo para gawing imbakan. Pagdating namin doon, halos kalahati na ng gusali ay nalamon ng apoy. Makapalang usok. At kahit malayo pa lang kami, naririnig ko na yung kakaibang tunog mula sa loob. Parang iyak at hagulgol na hindi ko maipaliwanag kung tao ba o sa hayop. Siguradong walang tao dyan, Jerome. Abandonado na to, sinabi ng kasamahan ko. Pero may narinig kasi akong sigaw. Malinaw. Narinig ko na sumisigaw ito ng tulong. Hindi ko kayang balay-balain yon. Kaya kahit bawal pumasok mag-isa, pumasok ako sa pintuan. Sa loob, puro makina at lumang tela ang nakatambak. Ang pinagtataka ko, parang bago pa yung mga gamit sa loob, tapos parang may mga bagong tahi na damit. Habang naglalakad ako, napansin ko yung dingding. Punong-puno ng markang parang kuko ng tao. Mahahaba at magulo. Alam niyo po yung mga nakikita niyo sa pelikula. Ganun po yung itsura. Sa likod ko, parang may boses akong narinig. Ang sabi, "Andito kami, kuya." Paglingon ko, may nakatayong babae sa dulo ng pasilyo. Itim na itim yung balat niya, parang sunog na sunog, at wala na yung kalahati ng mukha. Hawak niya ang isang piraso ng pulang tela. Pero yung mata niya, puti lang, walang itim. Nagtago ako sa likod ng makina. Pero naririnig ko yung mga yabag niya papalapit. Mabagal, mabigat. Sa bawat hakbang, naaamoy ko yung masangsang na amoy ng nasunog na karne. Biglang may humawak sa braso ko mula sa likod ng makina. Lalaki naman ito. Wala na ang balat sa mukha. Puro laman at punit-punit ang damit. Dahan-dahan siyang ngumiti at nagsalita. "Pabayaan mo na siya. Hindi ka na makakalabas." Doon ko narinig ang sabay-sabay na yabag mula sa lahat ng direksyon. Paglingon ko, may mga anino na naglalakad palapit sa akin. Mga katawan na nasunog, pero lahat nakatingin sa akin at sabay-sabay na bumubulong. "Sumama ka na sa amin." Tumakbo ako pabalik sa pasukan, pero para bang humahaba yung pasilyo. At sa bawat gilid ko, may mga kamay na sumusubok kumapit sa uniforme ko. Nararamdaman ko yung init. Parang sinusunog yung balat ko kahit wala namang apoy na tumatama. Nang makita ko na ang liwanag sa labas, bigla akong tinulak. Hindi ko alam kung sino, pero dahil doon, nakalabas ako. Paglingon ko, wala nang anuman sa loob. Wala na yung babae, wala na yung mga nilalang. Pero ang mas kinilabutan ako, sabi ng mga kasama ko, wala raw akong kasama nang pumasok ako. At nung nakita nila ako, nakatayo lang ako sa gitna ng pabrika. Hindi gumagalaw. Halos 5 minuto daw. Pero sa paningin ko, tumatakbo ako para iligtas ang sarili ko. Kinabukasan, nalaman ko yung kwento.
10 taon na palang sarado ang pabrikang iyon matapos masunog. At lahat ng trabahador na naka-duty noon, nasunog ng buhay sa loob. Sabi ng mga taga rito, minsan daw tuwing gabi, may maririnig ka pa ring tahimik na huni ng makina. Kaya tuwing makakarinig ako ng alarma sa gabi, nagdadalawang isip na ako kung dapat pa ba akong pumunta. Kasi baka mamaya, hindi na ako makabalik. Magandang gabi po. Ako po si Marlon, isang volunteer na bumbero sa isang bayan dito sa Laguna. Sanay na po ako sa init, sa usok, sa kaba kapag may sunog. Pero may isang gabi na hindi lang apoy ang kalaban namin, kundi isang bagay na hindi namin nakikita pero ramdam naming lahat. Nangyari to noong January. Madaling araw po noon. Tumunog ang sirena. May sunog daw sa isang lumang apartment sa gilid ng bayan. Sabi ng mga nakakita, halos buong 3 palapag ay nilamon na daw ng apoy at may naiwan pang mga tao sa loob. Pagdating namin, agad kaming nag-set up ng hose. Ako, kasama si Kuya Danny, isa sa mga pinaka-veterano naming bumbero ang pumasok sa loob. Tahimik lang si Kuya Danny noon gaya ng dati. Kahit sa gitna ng kaguluhan, kalmado lang siya, parang sanay na sanay sa apoy. Pumasok kami at umakyat sa hagdan. Makapal na ang usok. Halos di ko na makita ang unahan. Pero kita ko pa rin yung anino niya sa harap ko. Sabi niya, "Dito ka lang sa likod ko, Marlon. Alam ko ang daan." Habang umaakyat kami, may mga naririnig akong kaluskos sa mga kwarto. Parang mga taong umiiyak at sumisigaw ng tulong. Pero sa tuwing sisilip ako, wala akong makita. Si Kuya Danny lang, tuloy-tuloy sa paglakad. Pagdating namin sa pinakataas, tumigil siya at tinuro ang isang pintuan. "John Marlon, may bata sa loob." Sinipa ko yung pinto at pumasok pero wala namang bata, wala ring tao. Paglingon ko para tanungin siya, wala na si Kuya Danny. Narinig ko bigla sa radyo, "Marlon, bumaba ka na. Delikado na dyan." Sumigaw ako. "Kasama ko si Kuya Danny. Kailangan naming hanapin yung bata." Pero yung boses sa radyo medyo nanginginig. "Marlon, wala kang kasamang Danny, mag-isa kang pumasok." Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinilabutan. Lumabas ako ng kwarto. Tumatakbo pababa. Pero habang bumababa ako ng hagdan, nakita ko ulit si Kuya Danny. Nakatayo siya sa dulo ng hallway, mukha siyang malungkot. Pero may kakaiba sa kanya. Itim na itim yung balat, parang tinusta sa apoy. At yung mga mata niya, malamlam. "Marlon, marami pa tayong liligtas." Bulong niya sa akin. Napaatras ako, pero pagkurap ko, wala na siya. Paglabas ko, hinihingal ako at parang mababaliw sa takot. Sabi ng mga kasama ko, nakita raw nila akong naglalakad mag-isa sa loob ng nasusunog na building. Parang may kinakausap na wala naman silang makita. At doon nila sinabi sa akin ang totoo. Si Kuya Danny, nag-duty siya sa naunang shift sa amin. May pinuntahan silang sunog sa isang ampunan. Si Kuya Danny,
Di na daw nakalabas at hindi pa daw nakikita ang katawan niya simula kahapon. Simula noon, tuwing may nasusunog na gusali sa bayan namin, may mga bumbero na nakakakita sa kanya sa loob. Laging nauuna. Laging itinuturo kung saang may tao pa. Sabi nila, marami daw niligtas si Kuya Danny. Kahit sa kabilang buhay, hindi siya tumigil sa sinumpaan niyang tungkulin. Thank you for watching, Mambabarang and friends. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more scary stories.